So, hello. So, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Yeah. Maganda po yung mensahe ng awitin na nais ng ating Panginoon na masauna natin. Ito po ang special number ng praise and worship din kanina. Ang title po nun is He Worthy? Siya ba ay talagang karapat-dapat? Yan ang title. Is He worthy? Worthy po worthy of our praises and our worship and thanksgiving. Talaga na bang karapat-dapat ang ating Panginoon? Well, mga kapatid, maraming tao at napapansin natin yun sa sanlibutan ngayon. Mababaw ang dahilan ng kanilang thanksgiving, ng kanilang pagpapasalamat, ng kanilang pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Dahilan sa isang katotohanan, hindi nila lubusang naunawaan ang katotohanan, hindi nila lubusang naiintindihan ang mga katotohanan patungkol sa ating Diyos. Sino siya at kung sino tayo sa Kanya bilang mga nilalang. So maraming tao, listen very carefully. So maraming tao, pag tinanong mo, is He worthy? Pakibuksan ito sa ito. Yan. Pag dati hindi ko pinabuksan dahil mainit. Ngayon medyo malamig na, medyo may agro tayo. Pabuksan na natin. Okay, so maraming tao, pag tinanong mo, bakit karapat-dapat ang ating Diyos na bigyan o ibigay sa Kanya lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba? Ang isang mababaw na pagkaunawa, this is not wrong, but ito ay shallow, o mababaw na pagkaunawa ng katotohanan. Ang magiging dahilan nila sa kanilang isipan, kaya nila papupurihan, pasasalamatan, sasambahin ng Panginoon, ay ang mga reasons na kagaya nito. Bakit mo sasambahin ng Panginoon? Bakit siya karapat-dapat ng iyong pagsamba? Kasi magandang buhay ko ngayon. Kasi maraming blessings akong tinatanggap. Kasi binigyan niya ako ng bahay. Kasi binigyan niya ako ng magandang trabaho, magandang posisyon. Kasi tinroon niya ako. Kasi sinagot ako ng aking nililigawan. Kasi nakamit ko na yung pinapangarap ko dito sa mundong ito. So maraming tao ay nag-iiwan sa kababawan ng kanilang pagkaunawa, bakit nga ba karapat dapat sambahin, papurihan, pasalamatan ang ating Diyos? Tayo, bilang mga elect o hinirang ng Diyos, mga kapatid, dapat, mga kapatid, mula dun sa mababaw na pagkaunawa natin patungkol sa Diyos, kung sino siya, kung sino tayo, makakarating tayo doon sa ultimate purpose ng ating Diyos. Bakit niya tayo hinirang? Kasi kung ang ipagpapasalamat lang natin, magiging dahilan lang ang ating mga papuri at pagsamba sa Kanya ay ang mga bagay, magagandang mga bagay na tinatabasa natin dito sa lupa. Paano yung mga nauna sa atin na hindi naman nagdanas noon? Pero nandun yung matinias nila, dalisay at makatotohanan, pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Ngunit hindi nila nararanasan ang mga nararanasan natin ngayon na kaginhawaan. Kagaya ng mga apostol ng Panginoon. Kagaya ng mga naunang mga mananampalataya na ang buhay nila ay nabatbat ng mga persecution, pagsasakdal, pagtuturing
sa kanila na sila yung mga witch, ano witch, mangkukulam. Susunodin sila sa liwasang bayan, ituturing ng mga mangkukulam, ituturing ng mga kulto. Hindi nila nararanasan kung ano yung mga pinagpapasala o hindi nila naranasan kung ano yung mga nararanasan natin ngayon at pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Ngunit, kung papansinin niyo sa history, mas matinyas ang kanilang pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Ano ang pagkakaibang mga kapatid? Why is God so worthy of our praises, worship, and thanksgiving? Mga kapatid, ang tunay na dahilan ay even though our God is the sovereign God who controls everything, who is over everything, pinili niya na bagamat siyang may kapangyarihan sa lahat, pinili niya na pigilan ang kapangyarihan na yun. Pakinggan niyo mabuti mga kapatid. Sapagkat ito ang tunay na pagsamba. Yung pagkaunawa sa katotohanan na ito. Bagamat siya ay Diyos na makapangyayari, pinili niya at inordinahan niya ang kanyang sarili na pigilan ang kapangyarihan na iyon, magkataon-taon, mamuhay na kagaya natin, magpasailalim sa batas, at mamatay na para bang siya ay makasalanan. Tayo, malamo mga kapatid na gawin natin yun. Tayo, pag nasa katungkulan tayo, pag alam natin nasa upper hand tayo, anong madalas natin binabanggit? Pag merong ayaw makinig at sumunod sa atin, ano madalas natin binabanggit? Who are you? Sino ka? Sino ka para sawatahin o para hindi ako sundin? Bahala ka sa buhay mo. Tingnan natin kung anong mangyayari sa'yo. Yun ang tao. Yun ang fallen nature ng tao. But our God, why is He so worthy of our praises and honor and glory? As sinasabi ng awitin. Because He decided, mga kapatid, nag-desisyon siyang iwanan ang gloria at mamuhay na isang aba, maabot ka lamang sa kaluhan. Huwag natin isipin na ginawa ng Diyos yun para lang bigyan tayo ng bahay, ng kotse, ng magandang asawa, ng magandang trabaho, ng mahuhusay na anak, na may patapos natin ang ating mga anak at bumanda ang buhay natin dito sa lupa. Mga kapatid, hindi yun ang purpose ng ating pagiging mananampalataya. There were so many who came before us, nauna sa atin, mga kapatid, ang dami-dami nila na hindi nila naranasan ang mga bagay na yun. Okay? Sana mga kapatid, makita natin ang katotohanan na ang ginagawa natin ito every Sunday ay hindi dahil lamang meron tayong tinatamasang magandang buhay dito, kundi malalim ang ating pagkaunawa at makatotohanan ang ating pagsamba dahil naiintindihan natin sino ang Diyos, ano ang ginawa niya para sa atin. Kaya pag tinanong natin ang ating sarili sa ating pag-awit, sa mga susunod na pag-aawit natin, nagsasabutan tayo
o nagsasagot. Sinasagot natin kung ano yung tinatanong ng praise and worship, kagaya ng inawit kanina. Is He worthy? Is He worthy? Of all blessing and honor and glory, is He worthy of praise. Kaya natin sumagot na may katotohanan. He is. He is. We are at par. We have the same frequency, kagaya ng tumatakbo sa isipan at sa puso ng mga naunang nilalang sa atin na nagpupuri sa sangkalangitan. Okay? The angels. Pag sinabi ng mga anghel na karapat-dapat bang ibigay ang glory at kaluwalhatian sa ating Diyos, sa ating Panginoon Jesucristo. Pag sinabi ng mga anghel, karapat-dapat. He is really worthy. Bakit? Dahil nakita nilang mabuti kung sino ang ating Panginoon at ano ang kanyang ginawa. Di ba? Ang tanong doon, is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and to open the scroll? Nakasulat lahat sa ano yan, kaya madaling sa uluhin. Nakasulat lahat sa Revelation. The Lion of Judah. Huh? Who conquered the grave. He is able. Huh? Tingnan natin. The Lion of Judah, who conquered the grave, He is David's root and the Lamb who died to ransom the slain. Is He worthy? Is He worthy of all blessings and honor and glory? Is He worthy of our praise? Ang sagot, He is. He is really worthy. Pero ano tumatakbo sa isip mo? Nung sinabi mo na siya ay karapat-dapat, bakit siya naging karapat-dapat? Kailangan umabot ka, kapatid, doon sa pinakamalalim na dahilan, bakit siya karapat-dapat. Kasi kung mabago ang dahilan mo, hindi ka makakaabot doon sa culmination ng tunay na pagsamba sa sangkalangitan, ang dahilan kung bakit sinasamba siya sa sangkalangitan. Okay? Ng mga anghel. Mga kapatid, walang kabuluhan ang ating pagsamba, ang ating pananampalataya, ang lahat ng sinasabi natin, mga claims natin, mga profession natin, na tayo ay mananampalataya, na tayo ay anak ng Diyos, na tayo ay mga hinirang, walang kabuluhan ang profession natin. Magsasabi natin, ligtas ako, anak ako ng Diyos, pinili ako ng Diyos, hinirang ako. Kung hindi mo naiintindihan ang malalim na katotohanan, bakit siya karapat-dapat, papurihan, pasalamatan, at sambahin. Okay? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan. So, ang mensahe po natin ngayon, mga kapatid, lilipat tayo sa bagong chapter ng ating pag-aaral. Okay. When results are not as expected. Okay? Ayan. Kaya pinapaliwanag natin bakit siya karapat-dapat. When results are not expected. Okay. Parang a very brief explanation of our topic, of the title of the message today. When results are not expected. Many professing Christians, mga kapatid, tinatanggap nila ang Panginoon hindi dahil kilala nila o naiintindihan nila kung sino ang Panginoon, kung sino siya, kung ano kanyang ginawa. Maraming
mananampalataya na tinatanggap ang Panginoon dahil sa mga previous. Okay? Sa mga previous na nakapaloob sa pagiging tagapagligtas ng ating Panginoon. Okay? Nakakalungkot man, pero marami ang nabubuhay sa pagkaunawa na ang Diyos, ang ating Panginoon Kristo ay namatay para mangyari sa atin yung mga bagay na gusto nating mangyari dito sa lupa. And I'm telling you, wala pong nakasulat na gano'n sa Biblia. Hindi ka niligtas ng Panginoon para ibigay sa iyo lahat ng maibigan mo, magustuhan mo dito sa lupa. Hindi ATM machine ang Diyos na kung kailangan mo ng pera, readily, hawak mo si Panginoon, hawak mo si Jesus, at kung kailangan mo ay isasaksak mo sa ATM machine at lalabas sa iyo ang pangangailangan mong pera. Hindi po gano'n. And that's why, marami, kahit sa panahon ng Panginoon Kristo, marami ang nagkakaroon ng maling pag-aakala na pag nararanasan na nila yung plano ng Diyos sa buhay nila, when the results they expect from accepting God, accepting the Lord Jesus Christ in their lives, ay hindi na nangyayari. At kabaliktaran ang nagaganap. Imbis na ginhawa, pagdurusa. Imbis na kasikatan, persecutions. Kagaya ng binanggit natin kanina. Imbis na kapangyarihan, pagkaalipin. Okay? When results are not expected. We will use the book of Exodus, chapter 5, verses 1 to 23. Okay. Basahin lang muna natin mga kapatid. Yung kabuuan chapter 5 ng Exodus. Let us read. Exodus chapter 5 verses 1 to 23. Okay. So, bigyan natin ng background na konti. Tapos na ang Panginoon, para maintindihan natin pag nagbabasa na tayo, bigyan natin ng background. Okay, yung mga nagdaang pinag-aralan natin mga kapatid, tapos na tayo doon sa pag-uutos ng Diyos kay Moses, napapayag na niya si Moses. Pero bago pumayag si Moses, marami munang nagdaang kumbinsihan, tapos na yung story na yun. At nautusan na niya si Moses, eto na si Moses, lumarga na, nakarating na sa Egypt. Pinredict ng Lord, dahil alam niya ang future at siya ang may hawak ng future, pinredict ng Lord na, Moses, sabihin mo ito sa mga Israelita, sa mga leaders, sa mga elders ng Israel, at papaniwalaan ka nila. Naniwala ba sa una? Yes. Dahil sinabi ng Lord, dalhin mo ito sa mga elders ng Israel, papaniwalaan ka nila. And then, pagkatapos nun, pagka napapaniwalaan mo na sila, pumunta ka sa hari ng Egypt, sa Pharaoh. Sabihin mo sa kanila kung ano ang mensaheng pinapadala ko at hindi siya maniniwala. Okay? Anong gusto natin makita natin lahat dito? Sinabi na muna ni Yahweh ang mangyayari bago pang maganap ang mga bagay. At itong matutunghayan natin. Ngunit, hindi dinitalye ng ni Yahweh kung ano yung mga details na mangyayari. Yung mga importanteng bagay lamang. So, pinagpaunan na niya. So, we will read chapter 5, verses 1 to 23. Let's read.
Exodus chapter 5, verse 1 to 23. Afterward, Moses and Aaron went to Pharaoh and said, "This is what the Lord, the God of Israel, says. Let my people go, so that they may hold a festival to me in the desert." Pharaoh said, "Who is the Lord, that I should obey him and let Israel go? I do not know the Lord, and I will not let Israel go." Then they said, "The God of the Hebrews has met with us. Now let us take a 3-day journey into the desert to offer sacrifices to the Lord our God, or he may strike us with plagues or with a sword." But the king of Egypt said, "Moses and Aaron, why are you taking the people away from their labor? Get back to your work." Then Pharaoh said, "Look, the people of the land are now numerous, and you are stopping them from working." That same day, Pharaoh gave this order to the slave drivers and foremen in charge of the people: "You are no longer to supply the people with straw for making bricks. Let them go and gather their own straw. But require them to make the same number of bricks as before. Don't reduce the quota. They are lazy. That is why they are crying out, 'Let us go and sacrifice to our God.' Make the work harder for the men so that they keep working and pay no attention to lies." Then the slave drivers and the foremen went out and said to the people, "This is what Pharaoh says. I will not give you any more straw. Go and get your own straw wherever you can find it. But your work will not be reduced at all." So the people scattered all over Egypt to gather stubble to use for straw. The slave drivers kept pressing them, saying, "Complete the work required of you for each day, just as when you had straw." The Israelites foremen appointed by Pharaoh's slave drivers were beaten and were asked, "Why didn't you meet the quota of bricks yesterday or today as before?" Then the Israelite foremen went and appealed to Pharaoh, "Why have you treated your servants this way? Your servants are given no straw, yet we are told, 'Make bricks.' Your servants are being beaten, but the fault is with your own people." Pharaoh said, "Lazy! That's what you are, lazy. That is why you keep saying, 'Let us go and sacrifice to the Lord.' Now get to work. You will not be given any straw, yet you must produce your full quota of bricks." The Israelite foremen realized they were in trouble when they were told, "You are not to reduce the number of bricks required of you for each day." When they left Pharaoh, they found Moses and Aaron waiting to meet them. And they said, May the Lord look upon you and judge you. You have made us a stench to Pharaoh and his officials, and have put a sword in their hand to kill us." Moses returned to the Lord and said, "O Lord, why have you brought trouble upon these people? Is this why you sent me? Ever since I went to Pharaoh to speak in your name, he has brought trouble upon these people, and you have not rescued your people at all." Ayan. So yun po yung chapter 5. Yan ang tatalakayan natin mula ngayon hanggang sa mga susunod na ating pag-aaral. Okay, when the results are not as expected. Okay. Si Moses, nung inutusan ni Yahweh, alam natin, hindi niya kilala si Yahweh. And in order for Moses to adhere or to obey the command of the God whom
hindi niya kilala, kailangan munang magpakita ni Yahweh ng mga kababalaghan para maniwala si Moses na totoong ang Diyos ang kinakausap niya. At napapayag naman si Moses. Okay? Nakumbinsi siya. And then paglakad ni Moses towards Egypt, mga kapatid, bit-bit ni Moses yung malaking kumpiyansa dahil napatunayan ng Diyos ng kapangyarihan siya. Bit-bit ni Moses yung malaking kumpiyansa na immediately maganda ang mga mangyayari. Well, alam ni Moses na hindi maniniwala ang pero hindi niya alam na ganito ang magiging resulta ng kanyang pagkipag-usap sa Pero. Hindi niya alam na pahihirapang mabuti ng Pero ang mga Israelita na gustong iligtas ni Moses. Na nauna niyang kinausap na at nakumbinsi na rin dahil ipinakita rin ni Moses sa mga Israelita kung ano yung kababalaghan pinakita ni Yahweh sa kanya sa burning bush incident. Ano yun? Yung tungkol ginawang ahas at yung kamay ginawang lepros o sa Tagalog ay ano yan? Ketong. At nung binalik ulit at nilabas, nawala na naman yung ketong. So nakumbinsi ng lahat. So everyone is anticipating a very, very smooth transition. Okay? Na parang, eto na. Maniligtas na tayo. Maganda na ang mangyayari. Pero hindi yun ang resulta. The results are not as expected. Ang nangyari ay hindi yung inaasahan nila, mga kapatid. Now, para magkaroon tayo ng background, trivia, hindi ito nakasulat, pero tinataya ito ng mga theologians. Tinataya meaning kinakalculate nila. Hindi ito exact, pero ito malapit doon sa katotohanan. Okay, ang tanong. Ilang tao, gano'ng katagal ang ginugol, di ba, nakabalik si Moses sa Egypt? Okay? Ang reason bakit siya bumalik sa Egypt ay para ilabas niya ang mga Israelita sa pagkailipit. Okay, gano'ng itinagal mula nung nakabalik si Moses sa Egypt hanggang sa nailabas na niya ang mga Israelita sa pagkailipit. Gano'ng katagal? Okay. Wala sa Biblia, pero sa pagtataya, kung isa-isahin natin sa pagtataya, nag-last o tumagal ang mga panahon na yun sa between 4 to 5 months. Okay? Hindi ito tumagal ng isang taon. Bakit? Nung bumalik si Moses, unang-una, ito unang kasagutan, nung bumalik si Moses para i-redeem ang Israel sa Egypt, ilang taon si Moses? Hindi. Tatandaan natin yung detalye, napaka-importante noon pagka tayo nag-aaral ng Biblia. Siya nga pala, sisimulan na natin yung theological class natin. Papa-enroll na tayo. Ilang taon si Moses nung nakabalik siya sa Egypt para iligtas ang mga Israelita sa pagkalit? 80. Okay, 80. Okay, ilang taon si Moses na sinasabi ng Biblia nung nailabas niya ang mga Israelita sa Egypt? Ilang taon siya? 80 pa rin, tama. Mako, tama. 80 pa rin siya. Ibig sabihin, yung istorya patungkol sa mga sultanan niya, sa mga plagues na nangyari sa Egypt, kung paano niya pinapakita ang kanyang kapangyarihan, naganap ito sa loob lamang ng isang taon. Ibig sabihin, hindi kasi natin alam, baka 7 months siya o 8 months. Ibig sabihin, naganap yun sa loob ng isang taon. Pero kung tatayain natin, mga kapatid, ilang plagues ang dumating sa Egypt? Ilan? 10.
Pag-aaralan natin yun. 10 plagues, 10 salot. Sa bawat salot, sa preparasyon ng salot, although yung ibang mga salot, meron mga sinabing days kung ilang araw ito nadulas. Pero pinukompute kasi natin yung kabuuang senaryo ng salot. 10 siya. So yung pagitan ng mga salot, yung mga preparasyon nito, pagsasalita ni Moses sa Pero, at yung mismo salot, kung hanggang kailan siya tumagal, ay tinatayang 2 weeks per salot. Okay? 2 weeks per salot. Huwag nyo masyadong bigyan ng, hindi ito yung precise. Binibigyan lang natin ito ng computation para makita natin. Ano ba katagal siya. Okay, so pag inad mo silang lahat, nag-last ang pagbalik ni Moses sa Egypt, hanggang sa may labas niya ang mga Israelita sa Egypt, ng 5 to 6 months. Okay, kalahating taon. Ganun katagal, kinukumbinsin ni Moses si Pharaoh para maluluhod siya o magpahinuhod siya sa mensahe ng Panginoon sa kanya. Pero hindi nakumbinsi si Pharaoh kahit madaming pinakita ng Lord sa kanya. Okay. So, punta tayo sa exposition. So, in verses 1 to 3, pag binasa natin yun, makikita natin yung pagtanggi ni Pharaoh sa kahilingan ni Moses. Sinabi ni Moses, Pharaoh, sinabi sa amin ng aming Diyos, sinabi sa amin ni Yahweh na kailangan namin sumamba sa Kanya. So, payagan mo kami na magkaroon kami ng 3-day journey papunta sa desert para sambahin namin si Yahweh doon. Anong sagot ni Pharaoh? Sinong Diyos ang sinasabi mo? Who is the Lord? Sino siya? Kilala ko ba siya? So, ang tanong doon mga kapatid, why was Pharaoh not worried about Moses' message from God? Bakit walang pakialam si Pharaoh? Bakit di man siya natitinag sa mensaheng pinapaabot sa kanya ni Moses? Meron tayong 4 na dahilan na may extract mula dyan sa mga istorya na yan. Number 1, Pharaoh was familiar with many gods. Tandaan natin ang Egypt, marami silang Diyosa. Ngayon mga kapatid, pag nagsusulat kayo, pag nagpo-compose kayo ng writings nyo, mga kapatid, pag sinabing gods o mga Diyos-Diyosan, God din kasi yun, pagka sa English, huwag mo siyang i-capitalize. Okay? Minsan kasi nagkakamali tayo na yung mga Diyos-Diyosan o gods, kinakapitalize din natin. Hindi po. Din sila karapat-dapat to. And in fact, wala naman talaga sila. Wala naman ganon. Pero binabanggit lang sa Biblia. Dahil may mga tao na mayroong mga Diyos-Diyosan. Okay? So, hindi siya capitalized. Si Pharaoh, pamilyar sa napakaraming Diyos. Dahil ang Egypt ay mayroong maraming Diyos na sinasamba. But he had never heard about the God of the Hebrews or the God of Israel. Remember, ilang taon ng pagitan ni Joseph, nung iniintroduce sa panahon ni Joseph ang Diyos, pero din ang kausap ni Joseph ng panahon niya, ilang taon ang tumagal. Mga kapatid, centuries, 400 to 500 years. Hindi na naririnig pa ng dumating na pero panahon ni Moses ng pero kung ano yung mga istorya ng mga panahon na yon. So para sa pero, nakahanap ni Moses,
hindi niya naririnig ang Diyos ng mga Hebrew. At wala siyang pakialam doon. Okay? He had never heard about the God of the Hebrews or the God of Israel. So, siyempre, dahil wala siyang naririnig na gano'n, never heard, kumbaga, wala siyang pakialam at hindi niya papakinggan. Sapagkat lumaki siya, hindi naman niya kilala yun. Pangalawa, looking down at the poverty and miseries of the Hebrew people, of the Israelites, Pharaoh assumed that Israel's God is not so powerful. Okay. Kasi ang Egypt ang parang Amerika sa panahon na yun. Okay? Ang Israel, para silang mga utosan, mga Israelita, mga utosan, mga alipin, mga mabababang klase na tao. So, ikaw na napaka-prominente, ikaw na pero na namamayagpag, kapag binigyan ka ng testimony o patotoo ng mga tao sa ituta na alipin mo, malamang hindi mo sila mapaniwalaan. Sapagkat titignan mo ano ang kalagayan nila sa buhay. Pakinggan natin ito mabuti, makikita natin ito sa application natin mamaya. Okay? So, looking down on Israelites o Hebrew people na napaka-miserable ang kanilang pamumuhay, mga kapatid, hindi talaga madaling mapaniwala si Pero pag sinabi nila na meron silang powerful God. Ang sasabihin mo ni Pero, ha? Mas makapangyarihan ng Diyos mo? Tingnan mo ang sarili mo, nanggigitata ka sa kahirapan. Tingnan mo naman ako. Ang Diyos ko ang makapangyarihan. Dahil ako ang nakapangyarihan kesa sa inyo. Napakahirap para maniwala si Pharaoh. And then turn. Pharaoh had not yet seen evidences of the Lord's or evidences of Yahweh's power. Okay? Which he will about to see for the next 4 to 5 months. Hindi talaga siya maniniwala kasi wala pa siyang nakikitang ebidensya. So sa unang arangkada, parang pwede mo munang i-absorb ito si Pero, bakit hindi siya naniniwala? Okay? Dahil wala naman talaga siya ebidensya. Wala siyang nakikita. Patungkol sa sinasabing kapangyarihan ni Yahweh, pero sa pag-aaral, sa pag-aaral natin sa susunod, for the next 4 to 5 months, ipapakilala ni Yahweh kung sino siya sa isang hambog, sa isang mayabang na Pero. Okay? Papakilala niya kung sino ang Diyos ng mga Hebrew na hindi niya pinaniniwalaan sapagkat minamaliit niya kung ano yung nakikita niya sa mga tao nito. Okay? So, makita natin doon that Pharaoh made a foolish judgment, decision, right away. Hindi siya naghihintay na kung ano pa pwedeng mangyari bago siya mag-desisyon. Right away, with his pride, dahil sa kanyang kayabangan, magdidesisyon siya kaagad. Wala kang Diyos. Hindi totoong sinasabi mo, magtrabaho kayo, gagawin niya kaagad kung ano ang gusto niya mangyari. Hindi na naghihintay. And then, yung pang-apat ng dahilan, bakit hindi naniniwala si Pero? Pero would not listen, would not believe the message of God through Moses because he had no respect for Moses and also for his God. Wala siyang respeto. Okay. Ano ang isang matututunan natin doon, mga kapatid? Kasi ito tunay na nangyari. Anong
ilagay mo application, diyan. Nandiyan ba application? Ano isang matututunan natin? Ayan. Unang application. It is really, tandaan natin, mga kapatid, hindi pa pinapakita ni Lord yung sino siya. Okay, ang tinitingnan pa lang ni Pero dito, yung patutuo pa lang ng mga taong nagsasabi, meron silang makapangyarihan Diyos. Okay, hindi pa nakikita ni Pero yung evidences. Sino ba talaga ang makapangyarihan ng Diyos na ito? So, nung makikita natin sa istorya na yan, it is really very hard for people who do not know God to listen to His Word, especially when the messenger's life or stature in life is too simple or maybe questionable. Tandaan mo, kapatid, ang hinirang ng Diyos, inilagay ng Diyos sa sanlibutan, they are set apart, inihiwalay sila, para makita ng madlang people kung sino ang Diyos sa pamamagitan nila. Sundan niyo, mga kapatid, hinirang ka ng Diyos para ihiwalay ka sa karamihan at pag tinignan ka ng madlang people ng sanlibutan, mababanaan nila at magkakaroon sila ng idea na mayroon niyang makapangyarihang Diyos. Okay? Sa anumang aspeto, kahit sa kahirapan, pag tinignan ka ng people, mababanaan nila. Bakit? Yung tao na, kunyari mo sa kahirapan, bakit? Yung tao na yun, hirap na hirap sa buhay, pero hindi ko man siya nakakita ng murmuring, pag-amal, ba't palagi siyang masaya? Anong meron siya? Bakit si Esteban, pinagbabato ng kaaway, pinapatay siya, bakit ang sinabi niya, huwag mo po silang, kauhan mo po sila, huwag mo po silang pananagutin, at nakangiti siya sa langit. Anong meron siya? Bakit may nakikita sa iyo na hindi pangkaraniwan na nakikita sa marami? Why is your life so separated, consecrated, made holy, set apart by God, para makita kung sino siya at kung ano kaya niyang gawin sa buhay mo? Mga kapatid, napaka-importante. Kung ikaw ay tagapagdala ng mensahe ng Panginoon, you're saying that, you know what? Ang ating Diyos ay makapangyarihan. Siya ay mabait, siya ay mabuti. You know what? Siya ay maamo, kaya niyang ibigay sa iyo kung anong kinakailangan mo para sa kanyang kalooban. Ito ang ating Diyos makapangyarihan. Napaka-importante na kung ikaw ay tagapagdala ng mensahe ng Panginoon at aharap ka, na yung sinasabi mo ay nakikita sa buhay mo. Sapagkat kagaya ni Pero, in the early onset ng labanan ng Diyos sa Diyos. Kagaya ni Pero, hindi kanila paniniwalaan. Okay? Sabi nga ni Pastor Kaloy, nung siyang nagme-message, ang labanan, sa panahon natin ngayon, buhay sa buhay. If you say that you are a Christian, kunyari mo si Pastor Kaloy, banat ng mga theology, mga katotohanan patungkol sa Diyos. Ang very bold to speak the truths about God. Si Pastor Toy, isang araw, nakita niya si Pastor Toy, lumabas ng hotel at hindi si Sister May ang kasama niya. Pero galing
magsalita ni Pastor Dal patungkol sa kabutihan ng Diyos. At kung sino ang Diyos, pero lumabas siya, hindi si Sister niya kasama. Sa tingin niyo, maapektuhan ba ang inyong pag-iisip? Tama man yung sinasabi ni Pastor Boy dito. Pinanong niya si Pastor Boy, bro, pag nakita mo lumabas, hindi na kita paniniwalaan, bro. Sabi niya, paano naman? Paano niya ako paniniwalaan kung iba ang sinasabi ng bibig ko sa nakikita niya sa buhay ko? Napaka-importante mga kapatid. Para maniwalaan tayo ng madlang people na ang ating buhay ay nakakakita kung ano ang sinasalita natin. Okay? That is why our reputation as an elect of God, as people of God, is so important when we are a bearer of God's Word. Okay? Mga kapatid, kailangan maintindihan natin yung purpose natin. Bakit ka hinirang ng Diyos? Hindi ka hinirang ng Diyos para hayahay ka. Minsan iniisip natin na ang pagkakaiba lang natin sa madlang people, sa sanlibutan. Iniisip lang natin, pagkakaiba natin, kaya tayo mapupunta ng langit ay isang araw, sinabi natin, I receive you as my Lord and Savior. Minsan iniisip natin na kaya tayo mapupunta ng langit dahil isang araw, tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin bilang Panginoon na tagapagligtas. No! Hindi yan sinusuportahan ng katotohanan, mga kapatid. Hindi po. Minsan nakala natin na tinanggap natin ang Panginoon na pumunta sa tayo sa langit, pero pwede pa rin natin gawin kung ano yung ginagawa ng sanlibutan. No, no, no. Hindi pwedeng pareho lang kayo ng buhay, pero walang magagawa ang Diyos, dadalhin ka niya sa langit dahil isang araw, sinabi mo, tinanggap kita ha, bilang Panginoon na tagapagligtas. Siya hindi ka niya tinatanggap, pero pareho kayo nasa kambaret, pareho kayo nagsusugan, pareho kayo nagsisinungaling, pareho kayong nandadaya, pero ikaw isang araw, makulong ka sa langit dahil sinabi mo na tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas mo. No? Mga kapatid, walang mali sa pagtanggap sa Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang mali doon. Darating talaga ang araw na ang isang hinirang ng Diyos, sabi sa Ephesians chapter 1, darating ang araw na ang hinirang ng Diyos mula pa sa simula ay ipapadala niya, kanino? Kay Jesus Cristo. Okay? Ano sabi ni Jesus Christ sa John? Sa lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, I shall lose none of them. Wala akong iiwan at wala akong iwawala. Kanino? Sa lahat ng pinadala ng Ama papunta sa Kanya. Okay? For we have been chosen, sabi ng Ephesians chapter 1, verse 3 to 5. For we have been chosen before the creation of the world to be holy and blameless in His sight, in Christ Jesus. Okay? Lahat ba ng tao ipapadala kayo sa Kristo? Walang nakasulat na gano'n. Merong binabanggit ang Panginoon sa Kristo. Sino lang ang dadalhin niya sa langit? Sino lang ang bubuhayin niya? I will raise them up in the last day. Sino lang sila? Lahat ng ipapadala ng Ama
papunta kay Jesucristo. Okay? Sinong nag-decide nun? Ang Diyos. Kailan din-decide yun? Bago pa man magsimula ang sanlibutan. Ibig sabihin mga kapatid, ang lahat ng mga mapupunta sa kalangitan, listen very carefully, ang lahat ng mapupunta sa kalangitan ay isang araw makikilala si Jesucristo at tatanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Because that's the very purpose. Sa simula, hinilang sila para dalhin sa Panginoon Jesucristo. Tatanggapin nila si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero, tandaan mo, hindi ka naging Kristiyano dahil tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. No? Hindi ka naging hiniram, hindi ka naligtas dahil tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi kung yun lang ang requirements, kapatid, marami ang tumanggap sa Panginoon. Marami. Pero anong sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 7 na tinalakay natin sa PLCA? Corporate. Anong sinabi ni Jesus Christ? Sa mga panahon na yun, maraming magsasabi sa akin na, Panginoon, Panginoon! Pero anong sasabihin ko sa kanila? Hindi ko kayo kilala. Okay. Mga kapatid, napaka-importante ng reputasyon mo. At hindi tayo ang gumagawa-gawa mo. Niloob ng Diyos, nahiramin ka, kunin ka, at ihiwalay sa karamihan para sa pamamagitan ng buhay mo, mabanag nila na totoo ang salita ng Diyos. Okay? Your reputation is very important. Okay. But, kagaya ng mga Israelita, wala pa silang reputasyon. Parang si Moses at si Aaron, wala pa silang reputasyon. Nakasuot lang sila ng sakong barurag. Hindi magagarang damit nila. Walang mga gold si Moses. Ang dala-dala lang niya is tungkol nung dumating kay Aaron. Ibig sabihin, wala siya reputation. Anong gagawin mo kung nandun ka pa sa ganung kalagayan? But if you do not possess a very pleasant reputation or stature in life, you need to persist like Moses and Aaron. Nawanin, kailangan magpatuloy ka sapagkat hindi overnight ang pagbabago ng buhay mo o pagbabago ng Diyos sa buhay mo. Hindi siya magic. Hindi siya ganito. Nung tinanggap ni Sister Aloha ang Panginoon, hindi. Biglang nagbago ang buhay niya. Biglang nagkaroon siya ng mahirap siya. Biglang I accept you as Lord and Savior. Biglang tumamang yung bulsa. Nagkaroon ng mga milyones. Walang gano'n. Walang gano'n. So, ibig sabihin, ang reputation is, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ibig sabihin, nagsisimula ka sa walang reputasyon. Kagaya ng nangyari sa buhay ni Moses, ni Aaron, at ng mga Israelita. Wala ka munang reputation. Ang Diyos ang magbabago sa iyo. Kagaya ng mga mangyayari sa mga susunod na pagkakataon. Papakita ng Lord ang kanyang kapangyarihan sa buhay. If you do not possess a very pleasant reputation or stature in life, you need to persist. Magpatuloy ka like Moses and Aaron did. You may be receiving many rejections. It is not surprising in this world. So don't be discouraged. Don't be discouraged easily. Don't back out. Iyo ko na. Ang hirap pala. Hindi ako pinaniniwalaan kasi tingnan mo naman ako. Wala akong maliit na sinising na dito. Tingnan mo naman si Pedro.
Nangangapal lang kanyang mga ginto. May hikaw na ginto, may lahat, may sinising lahat. Nababalutan siya ng ginto. Tingnan mo naman ako. Ano naman dala ko? Nakasuot na ako ng sakong balurag. Tungkod lang na tuyo kahoy ang dala ko. Persist. Magpatuloy. Huwag kang masurpresa na i-reject ka. Yun ang mundo. At maraming rejection ang mararanasan mo. Do not be discouraged easily. Do not back out. Huwag kang umayaw. Continue to witness for God because in due time, kagaya ng pag-aalala natin sa mga susunod, in due time, God will reveal Himself and His power through your persistence. Ano yung persistence sa Tagalog? Pagpupumilit. Hindi ka bumibitaw, naniniwala ka, nagpupumilit ka. Yun ang pinag-uusapan natin ng Pastor Jonathan patungkol sa ating iglesia. Saan tayo nagsimula? Doon sa kabababaan na testimony. Walang kaya, bodega. Bodega. Sabi ang tawag sa atin, bodega ba ng palay yan? Bodega. Doon tayo nagsimula. Yan ang simula ng Truth and Life. Yan ang pinag-uusapan namin ng Pastor John, nila Pastor Goyen. Ang Lord, sa kanyang kabutihan, although sa mahabang panahon ang ginugugol natin, unti-unti niyang binibuild up ang reputation. Bakit? Napaka-importante ng reputation para makumbinsin o makita ng madlang people na totoo na merong Diyos, makapangyarihang Diyos, na umiiral at nabubuhay sa mga taong nagsasabi na sila ay mga anak o tao ng Diyos. Okay? At yun ang nai-enjoy natin unti-unti. Mapalan ang mga anak natin, magsisimula sa panahon nila Dia, nila Angel, nila Baden, mga teenage ngayon, hindi natin mabanag ng mainam na kung ang Panginoon ay magtutuloy-tuloy sa progress na pinapakita niya sa ating iglesia, ano na ang patotoo ng Truth and Life sa panahon na mature sila. Dia. When Dia would be maybe 30 years old, sa mga panahon na yun, ano na ang makikita o magiging patotoo, reputasyon ng Diyos, pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng Truth and Life Church. Napaka-importante. Sapagkat gagamitin tayo ng Diyos sa pagsasalita ng mensahe ng Panginoon at ang madlang people ay titingin. Sino Diyos ang sinasabi? Parang si Pero. Sino Diyos ang sinasabi? Hindi ko kilala ang Diyos mo. Tingnan mo ang sarili mo. Ibig sabihin, umabot tayo ng 100 taon, palang nabago sa atin. We are the same people. Walang nababago. Hindi mabalaga ang pangyarihan ng Diyos. Hindi ganon. Because God is about to give His testimony sa mga susunod nating pag-aaral kung sino siya at kung paano niya isasaayos ang bansang Israel. Okay? Na makikita natin sa mga susunod. Okay. And then, verses 4 to 9. Ano ang ating exposition of verses 4 to 9? Moses and Aaron delivered God's message to Pharaoh just as God directed them. Ay sumunod naman si Moses at si Aaron nung inutusan ng Diyos. Pumunta sila kay Pharaoh. Sinabi nila kung ano yung mensahe gustong iparating ng Diyos sa Ehipto, especially kay Pharaoh. But the unhappy results were
harder labor, and more severe oppression to the Israelites. Ito na yung sinasabi ng message natin, title natin. Pagpunta nila, they are expecting maybe happier result right away. Parang siguro, right away, gusto lang makaramdam ng kaligayahan, katotohanan sa kanilang misyon na may babalitan na pabalik sa Israel. Kasi pinresent ni Moses at ni Aaron na kanilang sarili na kami ang gagamitin ng Diyos. Matatapos na ang kahirapan niyo. Kami ang gagamitin ng Diyos. We are the representation of God for redemption. Pupuntahan namin si Pero, haharapin namin siya, at sasabihin namin yung mensahe galing sa Diyos. Then umarap sila kay Pero. Ibang resulta ang nangyari. Parang wala silang mukha ngayon para harapin yung kanilang mga pinanakuhan ng kalayaan. Okay? Moses and Aaron delivered God's message to Pharaoh. Yes, as God directed them. But the results were hindi yun yung ini-expect nila. Anong naging resulta? Although they know that God predicted Pharaoh to not listen to them, they will refuse. But hindi nila inaasahan na i-press o lalong pahihirapan ni Pharaoh ang kanilang mga kababayan. Ang mga kababayan nila na pinapangakuan nila ng kaginhawaan, ngayon, lalong i-debit ng Pharaoh dahil sa sinabi nila kay Pharaoh, napakahirap. Ano yun? In verses 5 to 6, pinadala ang oppressive slave drivers in 4 points. In verse 7, no more supply of straw. Ano yung straw? Ang ginagawa kasi nila ng mga Israelita ay bricks. Okay? Mga bricks na ginagamit sa pagbibuild ng mga gusali ng Egypt. So, yun yung produktong ginagawa nila. At napapatibay ng mas mabuti yung mga bricks na yun kung may mga straw. Mas lalong naging matibay. Okay? Anong ginawa ni Pharaoh? Hindi na sila sinuklayan ng straw. Kailangan silang mangalap sa sarili ng kakayanan ng straw. Okay? Pero hindi binago ni Pharaoh ang quota. yung quota. Hindi binago. Kung hinihingan sila ng 100,000 every day, hindi na sinupply yung straw, pero hinihingan pa rin sila ng 100,000 piraso every day. Sila mangangalap ng mga straw. And then, they are required to produce same quota of the bricks. Ano ang application to? Dito tayo hihinto muna sa pagpapatuloy natin ng dati. Ano ang application to? When results are not expected, how do we respond? How to respond? When results are not expected, when results are not as expected, how to respond? Okay, number 1. Do not resort to complaining, to murmuring on the leadership because it does not solve the problem. Not solve the problem. No problem can be solved by murmuring or complaining. Example, mga kapatid. Si Pastor Dory, madalas pinupuntahan ng mga magpapa-counsel. At madalas nating ma-experience, ang mga pumupunta sa atin ng magpapa-counsel, ay may bit talaga ng malaking burden, malaking problem. Okay? Tandaan natin mga kapatid, tandaan natin, hindi magic ang
ang tawag dito, hindi nag-o-offer. Pakinggan natin mabuti. Kasi maraming nasisising counselor, maraming nasisising pastor. Hindi nag-o-offer ng magic ang mga pastor o mga manggagawa o mga leaders. Na pagdating mo magpapa-counsel ka, immediately, makukuha mo kung ano yung resulta gusto mo. Okay? Meron akong isang, hindi ako babanggit ng pangalan, pero meron akong na-counsel na nag-last, tumagal ang counseling namin, tinutukan ng counseling, or maybe 3 to 5 years. Okay? 3 to 5 years, continuous counseling, detail or detalye sa detalye kung ano ang mga gagawin para ma-counter nila yung napakalaking problema na animoy wala ng pag-asa. Okay? Pero, during that 3 to 5 years, maybe 5 years na counseling, mga kapatid, yung unang mga nangyayari sa kanila ay hindi yun ang resultang gusto nila makita. Instead na gumanda ang kanilang kalagayan, nandito na at pinipress down sila ng kanilang shall I say, pinagkakautangan, dadalhin sila sa barangay, dadalhin sila sa isasakdal sila, pagsasalitaan sila ng matindi. Ang mensahe binibigay sa kanila, ang counseling is, maghintay ka, just persist, press on doon sa mensahe pinaparating sa iyo ng Panginoon at huwag kang mag-back out, huwag kang mag-give up. Maniwala ka lang at darating sa iyo ang resulta ng Panginoon. Okay? Nandun yung time na parang halos di na lang gagawin. Parang mag-depress ang itsura, mag-iiyakan, parang walang pag-asa. Pero sa patuloy na counseling, patuloy na pagbibigay ng Lord ng mensahe, kahit hindi nakikita ang resulta, ngayon kaya nilang ipatutuo na ang Diyos, kapag ka nag-persist ka, naniwala ka, hinintay mo siya, ibibigay ng Diyos ang resulta. Hindi mo paniwalaan, paano posible, but our God will be faithful sa lahat na kanyang pangako at iaayos niya. Darating siya, i-rescue na niya. Aayusin niya ang kanyang buhay. Ngayon, yung mga kinakounsel na yan, kaya nilang magpututuro na hindi posible maganap sa buhay nila ay tinapos na ng Panginoon ngayon. Kabaliktaran ang ginawa nila, imbis na maniwala sila dun sa counselor at sa mensahe ng Panginoon, ay kinundel nila ang counselor at pinagsabihan, kala ko ba, may ayos, kala ko ba magkakaganito, bakit? Imbis na magandang nangyayari sa akin, parang lalo kami, parang lalo kami kinukundel, parang lalo kami pinagsasaktan, parang lalo kami dinadrag sa kahihiyan. Kano ba magiging maayos? Kung pinutol nila doon, ang usapan, kinundem nila ang salita ng Panginoon, maaaring nangyari na sa kanila yung kinatatakutan nila noon. Pero ibang nangyari, ibang naganap. Bakit? Because in application number 2, rather than turning on the leadership, they turn to God, they turn to the messages of God, they turn to the Word, and ask Him, what is the purpose of all that untoward incidents? They ask for enlightenment, they ask for continuous counseling, even though napakatagal ng counseling,
Lagi na lang sinisik ang word ng Lord. Lagi na lang sinisik yung strategy ng Lord anong gagawin every day, in every problem na nag-a-arise, at hindi sila binigo ng Panginoon. Naging makatotohanan ang salita ng Panginoon sa buhay nila. At sila'y pinalaya sa pagkaalipin sa Ehipto. Pagkaalipin sa kanilang problema. Okay. So, hanggang doon muna tayo mga kapatid. Tandaan natin, hindi porque hindi nangyayari yung mga ini-expect mo. Nung ibinigay mong tiwala mo sa Panginoon, sa early stage ng iyong pananampalataya, ng iyong pagiging Kristiyano, hindi porque hindi nangyayari yung mga ini-expect mo sa Panginoon ay hindi na totoo ang salita ng Diyos. Even though the results of giving your faith, giving your trust in the Lord, even though the result is not as you expect to happen in your life, kapatid, magtyaga ka, hintayin mo ang Panginoon, patuloy na isip ang kanyang karunungan, patuloy na isip ang kanyang salita, at ang kaunawaan patungkol sa kanyang salita. At kapatid, hindi ka mabibigo. Papakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan kapag nanatili ka nag-persist o naninindigan sa iyong pananampalataya, which we will about to see sa Israel sa mga susunod natin pag-aaral. For now, bigay po natin ang pasasalamat natin. Pagsampalatayan natin. Pagkakasalamat sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama namin dakila, lubos po ang aming pagpapasalamat, pagpupuri, aming Ama, sapagkat pinapaliwanag mo po sa amin kung sino ka, yung malalim na kaunawaan kung sino ka, at kung ano ang iyong ginawa para sa amin. Ama, dalangin namin na huwag kaming manatili sa kababawan ng aming pagsampalataya, na nakikita ka lang namin dahil kailangan ka namin, na nakikita ka lang namin dahil sa pabor na binibigay mo sa amin. Lord, naway liwanagin mo sa amin malalim na katotohanan patungkol sa malalim na ginawa mo para sa amin. You have saved us, even though we are not worthy. You have decided, Lord God, to reach us out, kahit hindi naman kami karapat-dapat. At nag-decide ka na ipagsamon kami sa gloria, sa kaluwalhatian, kahit wala naman kami pwedeng iambag. Nag-decide ka na paranas sa amin ang kaligayahan. We are so unworthy, Lord God, to experience. Lord, maraming salamat sa paunti-unti na paglilinaw mo ng katotohanan sa amin. Dalangin namin na ang mga buhay ng mga nauna sa amin, ang mga naunang mananampalataya na ginamit mo, ay magsilbing patotoo sa amin. Kung sino ka, kung anong ginawa mo, kung ano ang nais mong maunawa namin, kung anong kalooban mo, ay patuloy na maintindi at maunawa po namin. Ama, tinataas po namin sa lahat ng patuloy, pagsambahan, pasasalamat sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Ngayon na hari ko ngayon, join the chorus or